Hello guys! Welcome back to my channel. This is Mama Jing Vlog. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano kami maglilinis bilang room attendant sa isang stayover na rooms. Yung may mga guest pa na nandyan. Lumabas lang sila para gumala. Mga ganon. So ito na mga mare, simulan na natin yung araw natin sa paglilinis ng mga room na ito. Bali maliit na room itong una kong ipapakita sa inyo. Stay over ito yung mga guest na sa labas lang, kaya oras na para linisin namin yung kanilang kwarto. Bali walang kitchen yung maliit na mga rooms, kaya dito na namin nililinisan sa sink ng banyo yung mga gamit nilang mga baso. At ayan na, naayos na namin yung bed, hindi ko lang naipakita, parang ganyan lang, ayos-ayusin lang siya, palitan lang kung madumi. At ayan na rin yung banyo, kung nakita nyo yung mga towels, hindi na namin ginalaw dyan. Chinek lang namin kung malinis ba. Kung malinis, huwag na namin palitan. Kasi minsan yung mga guest, ayaw nilang pinapakialaman yung mga towel na nakahang pa dyan. Maliban na lang kung nakalapag sa sahig. Unya, kinidinhidapit mga mare, mga amenities ni siya. Kailangan nating refillan yung mga tea, coffee. Mabilis lang linisin kapag ganitong maliliit na rooms lang. Kasi bed, banyo, at saka yung mga coffee. At saka yung couch nila, tingnan nyo, ang liit lang naman. Pang 3 tao lang yan. So, ayan na siya. Medyo malinis na pag uwi ng mga guest galing sa paggagala nila ay makikita nilang kumpleto na naman ulit ang mga kailanganin nila at malinis na ang kanilang kama. At ipapakita ko naman sa inyo yung ibang room namin na medyo malaki o yung tinatawag namin na apartment room. Kagaya nito. Pinapalitan ko yung pillowcase kasi medyo madumi na talaga siya. Kitang-kita na yung dumi. Kahit hindi naka-indicate na linen change siya, kailangan natin siyang palitan. Kasi may schedule din na kailangan na yan silang palitan. At sa apartment room, meron tayong kitchen. Parang nasa bahay lang talaga ang mga guest. May mga kompletong gamit. Kagaya nito, may dishwashing machine siya. Dishwashing machine, tama ba? So, ayan. Hinuhugasan naman nila yung mga pinggan nila, mga baso, kaso hindi nila natanggal yung mga naninigas na mga kanin, kaya kailangan ko siyang ulitin. Chinecheck ko isa-isa kung saan yung kailangan kong kuskusin para hugasan ko ulit dyan, at pagdating nila malinis na yung mga pinggan na nilalagay nila dyan sa machine. Hindi ko na kailangan hintayin na matapos yan kasi automatic naman dry na yan pagkatapos ng cycle. So, aning apart mga mari, murag kailangan dyan natin isa-isahin yung mga mga kubyertos kay panglunod naman po nila diri. Ay, ngawa man dyan po nila tanggang hugaw. Diba, nagkabulol-bulol na dyan ko mag voice over. Basta ang importante, laban lang dito sa ating trabaho. So, since na-check ko na lahat ng mga pinggan, so lagyan ko na siya ng tablet para yun yung sabon niya doon. At ayan, pindot-pindot lang at mahuhugasan na yan siya ng kusa. At pagkatapos, syempre, linisin ko rin yung sink para fresh na fresh yung room pagpasok ng mga guest. Kasi diba, kung pagod sila galing sa biyahe nila or sa mga adventure nila, pagdating nila, parang relax na sila. Kasi yung mga kalat na iniwan nila, kami na yung bahalang naglilinis. Pero hindi lahat ng room gustong magpalinis. Yung iba, nilalagyan nila ng green card yung kanilang pintuan. Ibig sabihin nun, ayaw nilang magpapalinis. Or yung iba naman na mga guest na hindi umaalis, nilalagyan naman nila ng privacy card or yung PR card. Ibig sabihin, ayaw nilang magpa-istorbo, ayaw nilang may kakatok sa kwarto nila. So, pag mga ganun, hindi mo na kailangang pasukin yung mga kwartong yun at linisin at i-check kung anong mga kailangan nila. Kagaya nito, may mga tea din dito at mga coffee. Kagaya nito, isang coffee na lang. So, kailangan ko siyang refillan. Dagdagan ko ng 3 kasi 4 ang kailangan kong ilagay sa box na yan. Unya, ang pinaka-importante, dapat di natin makalimutan guys. Dapat huwag natin kalimutan tanggalin yung mga rubbish or yung basura nila. Pati yung sabon na ginagamit ko, kailangan ko ring dagdagan yun kasi baka gagamit din sila mamaya. At ito, yung couch nila, o diba,
iba rin sila ng trip. Dito nila nilalagay yung isang bed, yung foam lang mismo ng bed. At yun yung balcony, so i-arrange din natin. So kung ingani mga mari, wag gid tayo mahimo, wala tayong option, wala tayong choices kundi ayusin yung bed na nilagay nila dyan. Wag nating ibalik doon sa kwarto kasi mas comfortable siguro sila na dito sa labas matutulog at nang makita nila yung view ng lake, baka ganon. So ang gagawin ko, ayusin ko lang yung beddings niya. Medyo mahirap nga kasi 'di ba wala siyang foam lang mismo dyan, wala talaga yung bed. So parang lang, para mukhang malinis lang. Ayusin ko yung mga niya, linens, yung mga unan. Tapos iwan ko lang yan siya dyan, hindi ko na yan pakialaman kasi yan yung gusto nila. Ganun talaga pag sa servicing or sa sinasabi nating stay over na paglilinis, hindi mo need baguhin kung anong gusto nila. Kagaya niya, nilabas nila ang kama sa labas. So wala akong magawa kundi ayusin lang yan dyan, hayaan yan dyan sa gitna. Kagaya ng mga towels na sinasampay nila, so wag nating palitan. Or yung mga upuan na nililipat nila sa labas, wag na nating galawin kasi yun yung gusto nila. Baka mapagod na naman silang ilabas ulit yun. Kagaya nitong kama, kung ilagay ko yan ulit sa kwarto, mamayang gabi, pagdating nila, na naman, ilalabas na naman nila kasi dyan nga sila komportable. So, pareho kaming mahihirapan pag ganon. So, maong laban Japan, kaya-kayo na to ni. Kung wa mo na anad guys, sakit jud gani siya sa tuhod nga trabaho, kay sige kag duko-duko, no? Sige kamang-kamang. Pero kung maanad na mo, murag easy na kayo. Madaling-madali ng trabaho yan kapag sanay na kayo. At yan, kailangan din nating punas-punasan yung mga misa nila, yung mga dyaryo nila dyan, mga magazine. Pati na rin yung sa labas, kailangan ayusin natin yung mga upuan doon para ma-appreciate naman nila yung serbisyong binibigay natin sa kwarto nila. Basta pinakauna, wag talaga kalibutan ng mga basura. Tanggalin talaga yung mga basura dyan. So, ayan na siya. Hindi siya ganun kalinis kasi hindi mo naman pwede galawin yung mga pinang-iiwan nilang bagay dyan. Pero at least natanggal yung mga alikabok. Medyo naayos-ayos yung mga kalat, ganun. Ganun yung rule namin sa paglilinis ng servicing team. Hindi siya kagaya nung cleaning talaga ng checkout. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you.